Lakayin natin, mga minamahal, hallelujah, ang naging kapalaran ni Ananias at ni Safira. Kung ano ang nangyari sa kanila, mga minamahal. Basahin po natin dito sa Gawa 5:1, patuloy ang basa. Sabi dito, mayroon namang mag-asawa na nagbenta rin ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Subalit nagsabuatan ang dalawa at hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. So yun, verse 1 and 2, binanggit kagad ang kanilang kaso, mga minamahal, na sila ay nagbenta ng ari-arian. Ngunit hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. Dahil sa panahon na ito ng mga Israelita, nang umakyat ng mahal na Panginoong Hesus sa langit, dito na nagsisimula yung ministeryo ng mga apostol, mga minamahal. Apostles Ministry, sa pangunguna ni Pedro, mga minamahal. Kaya't sinabi ni Pedro, basahin muna natin sa Ilocano. May isa lalaki amanagan Ananias nga asawa ni Safira, inlako na ti maysa kukwa ari-arian. Ket nangilemeng iti paset tinaglakwan. Tingnan nyo, nagtago sila. Dahil ng panahon na ito, kailangan, kumbaga, state mo o sasabihin mo sa mga alagad lahat ng iyong pag-aari. Kailangan alam ng buong ministeryo. Dahil grabe yung pagtutulungan nung araw. Tulong-tulong talaga sila. Nga kim manunong mat ni asawa na. Ano yung kim manunong? Nakikisabwat. Malalim na Ilocano. Kat inyag natin daduma ang naglakwan, kat inkabel na kadagiti sa kaanan dagiti apostol. Yan, nilagay nila yung pinagbilhan sa paanan ng mga apostol. Yung iba lang, may portion lang, tas may portion na tinago sila. Ngayon kinuna ni Pedro, Ananias, apay-apay, pininno ni Satanas tapusom ang mangulbod iti Espiritu Santo. Ken, mangitidda iti naglakwan ti talon. Mga minamahal, yan po ang sinabi ni Apostol Pedro. Ang sabi niya, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? So dito, ipinapakita na ang ating pagsisinungaling ay hindi sa tao. Lalo na kung pera ng Diyos, mga minamahal. Yan po ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Pag-aari ng Diyos yan. Mga minamahal, kapag tayo po ay nagsinungaling na ibinigay na natin lahat pero hindi pala totoo, o hindi tayo nagsinungaling sa worker, hindi tayo nagsinungaling sa ordained preacher. Saan tayo nagsinungaling, mga minamahal? Sa Espiritu Santo. Sa Diyos tayo nagsisinungaling. 4, nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili. Nung hindi mo pa binibigay, nasa iyong sarili pa. Yung lupa. Dito situational tayo at biblical. Mga minamahal, yung sitwasyon ay nagaling sa Biblia. Ano sabi? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan. So nasa atin yung authority, yung power sa ating mga ari-arian, sa ating mga income. Walang dyan ng kahit sinong tao, mga minamahal. Kayo lang po ang makakapag-decide kung paano kayo magbibigay ng tapat sa mahal na Panginoon. Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso. Ito na yung sinasabi ko. Sabi ni Pedro, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Grabe, mga minamahal. Basahin natin sa Ilocano. Kaya't ni Ananias, idi manggagna, dagitoy asao, napasag. 4. No di ko manalako, di ko manatdakan ka. Ket uray nalako, saan aya nga adda itibiyang mo?
Nasa iyong pag-aari. Kaya pala sabi ng mga kaklase ko noon, awan tibibiyang mo. Ito pala yun. Adda itibiyang mo. Ibig sabihin, nasa pag-aari mo pa. Kumbaga, ikaw lang yung may pakialam doon. Apay nga inawat mo, daytoy abanag itapusom. Saan ka anagulbod? Kadagiti tao, nodikat iti Diyos. Grabe. Saan ka nagulbod? Iti tao, nodikat iti Diyos. Ano sabi sa English, mga minamahal? Thou hast not lied unto men, but unto God. Hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Sabi dito, mga minamahal, tuloy natin ang basa. At nang marinig ni Ananias sa mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga on the spot. Pagkatapos sabihin ni Pedro yun, namatay siya kaagad. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. Grabe. Grabe yung sinapit niya kaagad. Ang sabi sa Ilocano, ket ni Ananias, idi mangeg na dagitoy asao. Napasag. Tama ba? Napasag. Nalungkot. Anatay. Napasag. Ket nagwayaway ti kararwana. Ayun na nga, yumao na. Ang kanyang kaluluwa. Ket nagkintayog. Dagiti iso amin, anak angagag, ito'y natakot yung mga nakarinig. Sa ket ti makder dagiti agtutubo, ket iso binungon da, ket inruarda, ket intanem da. Grabe no? Grabe yung mga salita ng malapay noon. Ti makder, dagiti agtutubo. Grabe, naka-wordplay, mga minamahal. Ang sabi dito sa Tagalog, mga minamahal, para maintindihan ng net dito sa atin at ng mga nakikinig, dahil nga may English din eh, kasi minsan may foreigner tayo na nanonood dito. Lalo na nung quarantine days, nakakamiss yung quarantine days. Grabe, mga minamahal. Cellphone lang yung gamit namin, tapos grabe, may mga nanonood sa Dubai, may nanonood sa barko. So sinasabi nila, ay Brad, nakikinig kami dyan habang nagluluto ako ng sushi. Sushi roll, habang nagsiserve daw siya sa mga customer. Kaya pag tumatayo talaga tayo dito, naka-live tayo, hindi lang taga dito sa Bangar yung ating audience. Naka-public po tayo, worldwide, mga minamahal. Ang sabi dito, nagtindig ang mga kabinataan. Ayun pala, napakalalim ng Ilocano, dagiti agtutubo. Akala ko pag kabinataan, kabarwan. Hallelujah. At siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at nilibing. So, hindi na siya pinaglamayan, nilibing kaagad siya. Yun yung nangyari kay Ananias. At may 3 oras ang nakaraan nang ang kanyang asawa na dinalalaman ng nangyari ay pumasok. So, pumasok dito si Safira. Grabe no, nasa pangalan niya na mismo. Sila ay nagpadaya saan? Sa pera. Ang winamal. Kaya, ewan ko kung yun yung etymology ng word na yan. Na Safira. Huwag masaktan yung mga pangalan ay Safira. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung pinambili ninyo ng gayon ng lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Tignan nyo. Tinanong siya ni Pedro. So, train up. Huhulihin siya ni Pedro kung nagsisinungaling siya. Mga minamahal, after ng 3 hours, pumasok si Safira, yung asawa ni Ananias. Anong sabi? Kaya't idinalabas, tikas 3 nga oras, simrekmet, di asawa na. Adi na ammo, ti ana aramid. Hindi niya alam, wala siyang kaalam-alam. Ni Pedro, kinuna na kinkwana, ibagam kanyak, inla ko yu titalon iti kastoy apatag. Ket kinunana, won, kasta apatag. Ganda pala basahin ng Ilocano, no? Mga minamahal. Hallelujah. Gam ni Pedro, kinunana kinkwana. Kasano ayaan nagtulag kayo amang suot iti espiritu ti Apo. Adtoy dagiti saksa kadagiti nang itabon ken asawam.
Addadan itirwangan ket irwarda kanto. So yun ang sinagot ni Pedro. Ano sabi niya sa 9? Mga minamahal, sabi sa 9, datapwat, sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo? Apay nagtulag kayo. Hindi nalalayo sa Tagalog, nagtulad. Sabihin, ginaya nila yung isa't isa. Pero sa mas malalim ay nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon. Narito, nangasapintuan ng mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. So dito mo makikita yung power ni Apostol Pedro kung paano siya magsalita. On the spot, direkta, walang paligoy-ligoy, walang enticing words, hindi compromise, hindi nagwa-water down. Mami naman, hindi niya tinatamisan yung kanyang sasabihin. Ang sinabi niya, dinaya nyo. Tinukso nyo ang Espiritu Santo, hindi kayo nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Jis at pagdakay na handusay sa paanan niya ang babae. At nalagot at hininga. At nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay. At siya'y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. At sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia. So dito sa panahon na to, dito na na-coin yung term na iglesia. Mga minamahal, ito, nandito sa Matthew 16:18. Sino yung kinausap dito? Si Apostol Pedro. Sabi niya, Peter, upon this rock, I will build my church. Yan, dito ginagamit na yung word na iglesia. At ang lahat ng nakarinig ng mga bagay na ito. Tayo mismo ang iglesia ng Diyos. Tayo mismo ang church. We are the church. You are the church. Hindi yung sinasabi nila dyan na matitibay daw, kuno na mga building nila. Na parang spaceship yung pinaghulmahan. Hindi po yan yung church. Kung sino yung nasa loob, sino yung mga vessel ng Espiritu Santo, yun ang tunay na church. Yun ang tunay na iglesia. Ano sabi sa Ilocano? Ket naigid dato anapasag iti sa kaanan na ket na uyos tibiyag na ket simrek dagiti agtutubo ket natumpungan da anatay ket inwarda ket intanem da iti din na ni asawa na ket isu amin ti iglesia ket dagiti amin anakangeg ket dagiti yabanag nagbuteng da iti napalalo. Mga minamahal, sila po ay natakot ng, ano sa Tagalog yung napalalo? Lubha, mga minamahal. Hallelujah. Sila ay natakot ng malaking takot sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya, hindi tayo makapag sinungaling sa dakilang Diyos. Hallelujah. Sinidlan ng malaking takot, napalalo. Hallelujah. Palakpan natin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya tayo po ay magtapat sa ating mahal na Panginoon sa pagbibigay. Kung nais natin na magbigay, ang tinuro ng Biblia, kasi may naririnig ako na wag na daw ituro ang pagbibigay ng tithes and offering dahil New Testament na daw tayo. Isipin nyo, mga minamahal, nung panahon ng mahal na Panginoon Jesus, wala pang New Testament. Yung kanilang references, ang ginagamit nila ay yung mga salita sa Old Testament. Kaya hindi pwedeng baliwalain ang Biblia. Mga minamahal, pag hinati mo ang Bible, ituturo mo yung kalahati lang para sa iyong sariling kapakanan, ay hindi mabubuo yung Bible. Baka ang matira ay lie. Kasinungalingan na lang ang maituturo. Dahil gusto iwanan ng Old Testament. Dahil nandun daw yung pagbibigay ng ikapo. Pagbibigay ng tithes. Hallelujah. Sabi ko, kung hindi ginawang basihan ng mahal na Panginoon ang Old Testament sa kanyang mga pagtuturo, sa kanyang mga sermon, hallelujah, ay hindi mabubuo ang Biblia. Kaya mahalaga yan, Old and New Testament. Yan ang ating basahin, mga minamahal. Hallelujah. At ang hinihingi, mga minamahal, sa atin, hallelujah, yung ating pagtatapat sa ating tithes,
offering. Yan po yung ating ikapo. Anong tinuturo ng ating mahal na pastor? Para meron tayong pamantayan, meron tayong standard, ay tumbasan natin ng another 10%. Pero kung malaki ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, yung love offering mo ay malaki, yung pag-ibig mo, love offering, yung handog mo sa mahal na Panginoon, pwede mong dagdagan. Yun na yung sinasabi sa New Testament na ayon sa pinasya ng iyong puso, ayon sa desisyon ng iyong puso. Mga minamahal. Hallelujah. Pero kung sasabihin mo na yung tithes, yung ikapu mo, yung ikapu natin ay sagrado. Mga minamahal, hindi natin pwedeng galawin. Magagalit ang dakilang Diyos pag ginalaw natin yan. Yan po yung ibibigay natin sa mahal na Panginoon. Sa banal na gawain, ibabalik natin sa Malakias 3:7 hanggang 12 upang, mga minamahal, tayo po ay makalagan sa sumpa. Para makalagan ka sa sumpa, magbigay ka ng ika-10, mga minamahal. Hallelujah. Nasa mga salita ng Diyos kung paano mo uunawain ang kanyang mga pangako, mga minamahal. Hallelujah. Hindi ikaw yung magde-decide na, ito na yung tithes ko. Ipampagawa nyo ng chapel, ha? Ibili nyo ng sasakyan. O nung kung ano-ano. Hindi po, mga minamahal. Hindi po ganon kumikilos ang pagbibigay. Hindi sa ganong bagay nag-e-exist ang tithes and love offering. Yung tithes, mga minamahal, ay para sa dakilang Diyos. Walang kakainin ng manggagawa. Walang pang-maintenance sa mga sasakyan. Ang mga manggagawa ang bahala kung paano gagastusin yan. Dahil sila ang pinagkatiwalaan. Kahit noong mga unang panahon. Hallelujah. Itong mga nadaya na mga tao na sila gusto nila, sila ang magdikta. At dito nyo dapat gastusin. Dito dapat makita yan. Yung mga hinamahal, hindi po dyan malulugod ang mahal na Panginoon. Tignan nyo ang nangyari kay Ananias at Sapphira. Tinukso nila ang Espiritu Santo. Hindi nalugod sa kanila ang mahal na Panginoon. May isang pangyayari pa sa ating mahal na pastor. Hindi ko lang alam kung magkano yung amount. Nagbigay yung kapatiran ng malaki. Sabi niya, yan po, mahal na pastor, ang aking tithes and love offering. Anong ginawa ng mahal na pastor? Tinanong niya. Merong discernment spirit ang mga manggagawa. Hallelujah. Tinanong niya kung nagtapat ba siya. Ang sagot ng kapatiran ay, hindi po, mahal na pastor. Anong ginawa ng mahal na pastor? Hindi siya nagpasilaw sa salapi. Kasi ang salapi, mga minamahal, tingnan nyo na lang yung salapi. Nagsisimula sa sala. Mga minamahal, kaya magkakasala ka talaga sa pera. Hallelujah. Anong ginawa ng mahal na pastor? Isinauli niya. Binalik niya. Dahil hindi kailangan ng Diyos yung malaking amount. Ang kailangan niya yung malaking pagtatapat. Mga minamahal, palakpakan natin ang mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tayo magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Napakaraming example, napakaraming halimbawa, mga minamahal, para tayo maturuan ng tapat. Last, basahin po ng ating mga beloved elder. Lucas 6:38. Tatay Rogelio, Tatay Jojo, Tatay Arturo. Tignan nyo. Sa mga pangalan nyo, nakatago ang mga ilan sa mga salita ng Diyos. Tignan nyo, Rogelio. May oil. Oliver. May oil. Arturo. Aral at turo. Ewan ko lang kay Tatay Jojo. Wala akong maisip eh. Basahin po. Tayo kayo rin po magbasa. Lucas 6:38. Para maitama po yung pagbabasa natin ng siksik. Pati ikaw, Tay. Lucas 6:38. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, versikulo 38. Ganito po ang pagkakasabi. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Amen. Amen. Basahin po. Yan na, siksik. Hindi po yung word na nandyan kasi nagkamali yung mga nagsulat ng Biblia. Dahil tao lang din sila, mga minamahal. Lucas 6:38. Kakibasa po. Dito ko sa Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, Siksik. siksik, liglit at umaapaw
at ibibigay nila sa iyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat at doon kayo muling susukatin. Amen. Amen. Last po na magbabasa para tayo po ay maturuan lahat. Amen. Praise the Lord. Dito po sa sulat na Lucas 6:38, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw ay bibigay nila sa inyong kandugan, sapagkat sa kapanukat na inyong sukat ay doon kayo muling susukatin. Amen. God bless you po. Ano yan? Siksik. Siksik, mga minamahal. Hindi po yung nakasulat dyan. Marami pong mga bersikulo na kinorek, iwinasto, mga minamahal. Pero isa yan, yung pinaka-highlight ng correction, yung Lucas 6:38. Dahil tao lang din ang mga nagsulat ng Biblia. Hallelujah. Pero hindi naman meaning nun na hindi na sila kinasihan ng dakilang Diyos. Yan po ay Word of God. Grabe na, galing pa yan sa pinakalumang panahon. Mga minamahal, iningat-ingatan ng mga naglimbag para may mabasa tayo ngayon. Palakpan natin ng malapay noon. Hallelujah. Panalangin po. Beloved Brother Jojo Mendoza para sa ating mga ipagkakaloob sa araw na ito.